Hi guys, good morning. Wala muna tayo ngayong mushroom picking kasi malamig sa labas and medyo nagfo-frost. Hinihintay ko na mag-warm up ulit yung weather para makapag-pick ako ng mga Sopilovavero. So ngayon, andito nga kami sa Toyota na shop. Dito sa Lahati kasi merong problema na naman yung sasakyan guys. So naayos na yung sasakyan, na-repair na siya. 2,300 ang binayad doon sa repair. Tapos yung half yung binayad namin doon, tapos yung half is yung sa company kung saan namin binili yung car. But the thing is, kahapon nagpa-uwi ako ng bahay, galing ako ng trabaho, may problema sa car guys, and meron siyang huta merki or yung exclamation mark na lumabas. Tapos nung pinupush ko yung gas, hindi nagsispeed up yung car, hindi nag-work yung gas. Kaya sabi ko kay Nico, tumawag ako kay Nico, tapos sinabi ko sa kanya na nag-stop ako doon sa intersection malapit doon sa amin. Buti na lang talaga at malapit na yun doon sa bahay. Nag-stop ako doon, tapos in-off ko yung engine, tapos yung in-on ko siya ulit, nawala na yung yung exclamation mark. Tapos meron siya yung parang picture na may problem sa engine siya. Basta meron siyang maraming merki or marks doon na nakalagay na there's something wrong with the car. So nag-worry ako. Kaya tinawagan ko si Nico, and then sabi niya i-observe ko daw. Tapos nung pinaandar ko na ulit yung car, umandar naman siya. And dahan-dahan lang ako nag-drive. Buti na lang 80 kilometers per hour lang yung area na yun. And hindi na siya ganun ka bilis talaga. Tapos konti lang naman ang nag-drive kasi kapag gabi na, kasi nga sa countryside kami. But the thing is, I was so worried kasi nga paano kung winter tapos mangyari sa akin yun, it would not be nice. Hindi ko alam anong problema ng car, kaya kahapon sinalubong ako ni Nico pagdating ko ng bahay, tapos tinry niya yung car. Tapos again, the same problem, hindi niya magalaw yung sa gearbox. Hindi siya hindi magamit yung gearbox. Tapos tinry ni Nico, tapos nag-work naman after couple of times. Kaya ngayon, andito kami sa Toyota kasi baka titingin kami ng bagong car. Kasi kailangan ko talaga ng sasakyan for my work. Malayo kasi yung bahay namin papunta dun sa hospital. Meron namang bus, but it won't be accessible for me pauwi ng bahay. So kapag morning shift ako, hindi siya accessible for me. So car talaga ang solution. So the thing is, we need to get a new car, or papapalitan namin yung car namin ngayon ng mas bago. And sabi ni Nico, we're trying to save money, but it seems like new problems is arising every day, and it's kind of like stressful. I don't know bakit ganun. Nakakapagod siya ha. But the thing is, need naman namin. So kailangan talaga namin siyang gawa ng solusyon. So ngayon titingin tayo ng sasakyan kung ano ang pwede. And babalik din pala din kami doon sa Kamux kung saan namin kinuha yung car para mapapalitan siya or makancel yung selling ng car. Tsaka hindi rin namin kasi kaya magbayad ng malaking monthly ng car guys, kasi we're trying to save money as much as we can, kasi nga plano nga talaga namin umuwi ng Philippines this year. I've been living here in Finland for 8 years. Hindi pa talaga ako nakakauwi ng Philippines. Hindi pa nakikita ni Anika yung lola niya for 8 years na mahigit. Last time na nakita ni Anika yung kanyang lola, wala po yun din taon siya buot guys. 3 months pa si Anika that time. So ngayon Anika is 9 years old. So sobrang tagal na. So as much as we want to save, it's so difficult kasi nga sobrang daming bills, sobrang daming bayarin, sobrang daming responsibilities na kailangang unahin bago unahin yung holiday, isipin yung holiday namin. So I hope one day masolusyonan itong problema na to, kasi alam mo yung makaluwag-luwag man lang kami kahit konti. I've been working like mad already, and pati si Nico, but it seems like sobrang daming gastos. We are not living like luxurious life naman, or alam mo yung magarbo sa pagkain niya. Diba nag 8 euro shopping na ako.
But it seems like there's no end to the bayarin. I don't know why. But I just hope one day na gumaan-gaan, makaluwag-luwag mo ng tao eh. Diyos me, marimar. Kanusang na yung tawag kung makaluwag-luwag. Uy, kanang wala. Yung wala na nga ako masyadong iisipin na saan ako maghahanap ng pera pambayad ng ganito, ganyan, ganyan. Hay, nako talaga. But anyways, yun nga. So, titingin-tingin tayo today ng car. Ano ang maganda? Please leave a comment of what kind of car would you like to have if ever you're going to have a chance to buy a car. And one thing more, isa pala is we are not planning to buy a newer car because it means newer car, more expensive tax, and then it will be more expensive monthly payment for us. Yeah, this is very nice. This is very nice. That one there at the back side is bigger, but I think this is big and compact. It's bigger. So guys, ang sadya namin dito is mag-check ng car at the same time kung pwede ipa-check na rin yung car dito sa kanila. Ano yung code na yun. Kasi kaka-repair lang ng car na yun dito sa same place. Dito sa Toyota din na shop. Pero wala nga silang time. Ganun dito sa Finland guys, kapag nagpunta ka, walang time. Kasi lahat dito naka-planned. May schedule lahat ng bagay dito sa Finland. So, hindi mo pwedeng apurahin din kasi maraming nakapila, marami silang nakaplana ng mga customers for each time. So today meron akong afternoon shift, so kailangan ko ng sasakyan, and tomorrow morning shift ako, so kailangan ko ng car ng morning. Paano ko pupunta ng trabaho 6 o'clock dapat nakaalis na ako ng bahay. Walang bus ng 6 o'clock galing sa amin. Kaya, hindi pwede yung check up tomorrow morning. And tomorrow afternoon, 3 o'clock. Matatapos ang shift ko bukas ng 3. Hindi ako makakapunta dito ng mas maaga. And, as well as, hindi ako pwede pumunta dito ng late din. Kasi wala na rin silang time. So, let's go to Kamux. Kung saan namin binili tong car na to, and maybe papalitan nila ng bago. Let's see. Yung dito sa labas guys, ito yung mga cars din na binibenta, but these are used cars. Yung nasa loob naman ng kanilang store is yun yung mga bagong cars nila. So dito sa labas mayroon silang iba-ibang merki. Pero dun sa loob may ano din. Yung mga bago lang talaga yung andoon, or yung mga less na used cars. Ano ba yung pagka-explain ko? Basta yung number of kilometers niya is hindi pa ganun kalaki compare sa mga andito sa labas. Dito naman sa Finland, hindi mo talaga kailangan ng sobrang bagong car. Kahit pa bago yung car mo, meron at meron problema talaga guys. Ganun naman talaga ang machine, diba? Tao nga nasisiraan ng ulo, paano pa nga yung machine, diba? Na yung machine, yung gumawa ng ulo ng machine is tao din, diba? Ganun talaga. Nothing is perfect, but we just need to manage what we can and think things positively na meron at meron talagang para sa atin, diba? Sana naman at meron talagang car na para sa amin na para sa akin na magagamit ko talaga na walang kahasel-hasel, walang problema. Let's see, punta tayo ng Kamux kung pwede ba natin papalitan itong car na to since 2 months pa ito namin na nabili galing sa kanila.
Alright guys, andito na kami ngayon sa Kamux. We will make a negotiation here kung pwede ba namin papalitan yung car namin, or kung hindi naman is we will wait for the check-up doon sa Toyota. But I think pwede naman papalitan yung car. Let's see. Dito naman, ano siya guys, mga second hand na mga cars yung binebenta nila dito. Iba't ibang brand or merki. Kailangan ko lang ng maliit na car guys, kasi ako lang naman ang gagamit. Dami nilang cars dito, iba't ibang brands, iba't ibang mark. To BMW. Forester. Ito hybrid siya ng Toyota Yaris. Si Yaris hybrid. Ito guys, maganda din siya. Ako naman hindi ako particular sa color or ano. Basta kayo magamit ko lang guys. Hindi ako mapili sa sasakyan. Basta magamit ko lang siya, makapagtrabaho ako. Yun lang naman yung purpose noon. Alright guys, update tayo. Papalitan namin yung car today agad. Para lang talaga meron ako magamit ng sasakyan. So yung kinuha namin is, again, used car pa rin siya. That it will last us, I don't know how long. Kasi naman, hindi naman namin kasi kaya magbayad ng sobrang malaking monthly. Kaya yung cheaper car talaga yung kinukuha namin. At least meron na kami magagamit, mapapalitan agad-agad yung car namin ngayon. Dito sa Finland guys, ID lang, social security mo lang, walang kailangang perang ilabas. Makakakuha ka talaga agad-agad ng car basta maganda yung credit health. So yun, parang relief din siya sa amin kasi nga meron na kaming car na magagamit na medyo maayos-ayos na hindi na kailangang iplagay sana doon sa remonte or sa ipagawa ba sa mekaniko. Let's see guys, so ito test drive namin ni Nico today. Meron din silang Tesla guys. So sundan natin yung customer service namin. So, yung car is color red. Same ng car namin na Toyota Yaris. Kasi mas gusto ko yung mas maliit na car compare sa malaking car. Kasi ako naman ang gagamit. So, ito na yung car guys. Maliit lang din siya. Same na sa akin. Pero, mas bago-bago siya ng konti. So, test drive namin ito ni Nico. So, ito na yung loob ng car, guys. Napaka-basic lang siya and much looking newer siya. Mas bago-bago siya doon sa dati naming car. So, ito test drive namin ito ni Nico. Hindi naman namin kailangan ng sobrang malaking car, guys. Kasi ako lang naman ang gagamit. Tsaka we are just a small family for now. So, just the basic car that I can use so I can go to work. So, itong Toyota Yaris is the best option for me. Kasi nga, I'm a new driver. Kaya kailangan ko ng maliit na car. Kasi guys, sa totoo lang, natatakot pa rin akong mag-park sa mga tight spaces. I'm not so confident in parking in tight spaces yet. Lalo na pag pumupunta kami sa city. Nung gamit ko yung Mercedes ng nanay ni Nico guys, nagdadalawang isip ako lagi mag-park. Doon ako sa pinakamalayo kung saan wala masyadong tao guys. Di bali na maglakad ako. Pero kapag maliit kasi na car like itong Yaris, confident akong i-park siya kahit saan kasi maliit lang siya and it's compact ba. Fit talaga siya sa size ko guys. Yung fit siya sa skill ko guys kasi siya yung hindi siya hassle i-drive. But yeah, is it a relief? Are you relieved?
Bro, ei ole vielä meidän, we don't have make a sign contract. Okay, we didn't sign it, so we test Mutta drive meillä on lang. rahoituspäätös ja toivottavasti se auto ei räjähdä, kun hän käy puhelimella. Yeah, so di pa sa amin pa talaga to guys. Sa test drive lang namin, di pa kami nag-sign ng documents. Ang pinirmahan lang ni Nico doon is yung yung lupa or yung permission na pwede namin i-test drive yung car. So we were given 30 minutes para i-test drive yung car. Na-change na rin yung winter tires nito. And bago pa yung tires niya, kaya okay din. But yun nga guys. Ay, nako, Diyos mio Marimar. Bakit ba? But it's mean that for now we are like so... It means like we are now so poor. Second year of working. Oh my God, we need to work hard again. We'll have to cancel all the plans, the holidays. Boy, yeah, we are very so tight for everything. Kasi when you live abroad, it's not gonna be easy. Hindi namin ito babayaran ng cash guys, utang ito, but thank goodness we have a good credit health naman. Kaya it's okay. TPDT is the best policy naman kami ni Nico lagi. We are not grand with whatever we have. Hindi nga kami masyadong bumibili ng damit namin because we don't need it. And especially dito, seasonal naman siya. Yung mga clothes namin for the winter, natatago yun. And yung mga sa summer, natatago din yun. But, the problem is, kapag kami is lalong lumaki, yun ang problema kasi hindi magkakasya mga damit namin. But yeah, tipid naman kami guys. Pero hindi kami tipid sa pagkain na to the point na hindi na kami kumakain na ganun. Hindi kami ganun. Sa ibang bagay, we are so tipid. Just for us to survive everything. Pag nabayaran na namin lahat ng bills namin, yun, masaya na kami. Pero pag hindi nabayaran ng mga bills guys, yun ang nakakaloka. So, enjoy muna natin yung test drive natin. It's a one-way ticket on the runaway train. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. The road leads you where you need to go. The heart tells you what you already know. Here's to miracles for diamonds. Heroes take the long way home. Alright guys, tapos na yung test drive ng car. It works well naman. Color red yung car. Color na kalay. Dito sa Finland, color yan ng matatanda driver. But it's okay kasi ang purpose lang naman talaga nito is para lang to take me to places, to take us to places para makapagtrabaho, makapag-work at makabayad ng mga bills, diba? Yun naman ang purpose. So, balik na tayo dito sa loob ng Kamux. Tapos, magpipirmahan na ng mga documents. So, that gray one is our Yaris car. Ito naman is yung red car. Mali yung pagparking ni Nico kasi lumampas doon, nakaapak sa, nakaano siya doon sa white line, but it's okay. So, papalitan na talaga yung car guys ng much better na hopefully hindi na siya sira-sira talaga. Guys, malilate ako sa trabaho ko today, pero tumawag naman ako sa boss ko na ang late siguro ako ng mga 1 hour. Sabi niya, take your time kasi importante daw yung car. Napakabait ng boss ko talaga. Iniintindi nila yung sitwasyon ko rin. Sabi ko kasi pinaprocess pa yung mga kailangan i-process dito. It will take a little bit time and siguro kailangan
ihatid ko si Nico sa bahay kasi nga isa lang yung car namin. We are not planning to buy another car kasi alam nyo guys, mahirap magkaroon ng dalawang car kasi mas malaki yung tax na babayaran namin sa car, pati sa road tax, mga ganun. Ayaw naman namin magbayad ng sobrang daming bills guys. Tama na yung isa for now. One car at a time muna kami. Yung original plan talaga is bibili kami ng ATV kasi yun yung pinakamagagamit namin sa countryside. And napaka-handy nun. Siguro next year, yun yung nagiging target namin. We will see kung kailan kami magkakaroon ng pera. Ang importante ngayon is meron kaming sasakyan and makapagtrabaho ako guys. Kasi kapag hindi ako makakapagtrabaho and si Nicola magtatrabaho, napakahirap nun. Kasi yung trabaho niya guys, hindi naman siya monthly tumatanggap ng sahod. Multuhan kasi yun kapag nabenta yung mga kahoy galing sa forest. Kaya mahirap din umasa sa isang sahod lang guys dito sa Finland kapag nagtrabaho abroad. Dapat dalawa talaga kayo, hindi pwede na isa ang magtrabaho. Siguro din sa atin sa Philippines, kailangan na yung mag-asawa talaga is magtulungan sa lahat ng mga pangangailangan kasi sa sobrang daming bayarin guys, we need to survive everything. Sa pagkain, sa renta sa bahay, sa lahat-lahat. Hindi naman dito kasi pwede na maglakad guys. Di ako pwede maglakad galing sa bahay papunta ng trabaho kasi 30 kilometers yun. Ang layo nun guys. And paparating na ang winter. Hindi kayang maglakad guys ng 2 hours or 3 hours sa labas. Kasi malamig nga guys, -20 or more. So ngayon guys, nagkakape kami ngayon dito ni Nico. May pakape sila dito. And si Nico nasi-stress na yan. Are you stressed? Stress na yan. En jaksa edes stressata. Vain väsynyt. Exhausted. Nico is exhausted with all these problems. It's okay. We will try to manage. God is with us, isn't it? Yeah. One step at a time. Picohilia. Isn't it? Nasi-stress din naman ako guys, pero hindi ko pinapakita sa kanya masyado kasi pag na-stress ako, hindi niya ako masusuportahan kapag stress din siya. Di ba gano'n naman? Pero kapag ako naman ang stress, by that time, siya naman ang hindi stress. So, pwede niya ako masupport. Hindi pwede na sabay-sabay kaming dalawa kasi paano na lang, diba? Pero buti na lang talaga guys at andito kami sa countryside na nakatira ngayon kasi if me and Nico is not able to, there is someone who can still support us. Andyan yung nanay niya, yung mga kapatid niya, kakasurvive pa rin. Buti na lang talaga yung family din ni Nico is ano sila guys, hindi sila yung typical Fin na tawag nito, yung napaka-typical na walang pakialam ba guys. They care for each other and lalo na yung nanay nila guys, sobrang mahal na mahal kami. They're always worried sa amin. She's always worried sa amin and she wants things na makasurvive din kaming dalawa kasi alam niya yung mga pinagdadaanan namin ngayon and it's not easy. But I know God has a reason and purpose why all these things is happening to us. Sunod-sunod na disaster or na mga bagay-bagay, but we cannot tell you everything. I cannot tell everything here in the video because those are like kind of like personal stuff, but I know God has a reason why. God is just testing us until kailan namin kakayanin, and I know we can survive all of this kasi hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng problema, di ba, na hindi natin kakayanin. Lahat talaga ng bagay may solusyon, but we just need to calm down and focus on one thing at a time. Picohilia, isa-isa. Hindi pwede natin solusyonan lahat-lahat at a time kasi nakaka-stress din yun. So, one thing at a time. If there are things na hindi mo kayang solusyonan ngayon, set it aside for now. Focus on one thing and that if yung isa tapos na, sunod ka na naman dun sa isa. But things are gonna be fine. Positive lang tayo and God is always there to help
And there will always be people around us who is willing to help. Kaya I always believe in people needs people. No one can live alone. Hindi pwedeng mag-isa, guys, kasi kailangan talaga natin ng support from each other. And I thank you so much, guys, for watching our vlog. It's like a big help for us, guys. Even though hindi ko kayo kilala, you are commenting and nice thoughts new guys, and it's very amazing to read those messages. Thank you so much, and we really appreciate it a lot. Winter is coming soon, so we will not be having mushroom picking, but maybe I'll be sharing all the recipes that I have, that I know, and baking, and of course dadalhin ko kayo sa hunting namin and sa ice fishing this coming winter. Guys, now we have a bit newer car. Solve na yung car problem. Ngayon, pasok muna tayo dito sa Lidl kasi bibili ako ng aking baon. Wala talaga to sa plano tong lahat ng to. Itong araw na to, sobrang late na. Bili muna ako ng pagkain ko kasi magtatrabaho ako ng night afternoon shift today. So, bili na lang ako dito ng ready to eat na pagkain. Ilalagay na lang sa microwave. Alright guys, andito na ako sa hospital. Papasok na ako. Dito ako sa main entrance dadaan. Hindi doon sa usual area kung saan ako dumadaan kasi doon yun sa kabilang side. Since hinatid lang ako ni Nico kasi meron siyang dalang mga summer tires pala. Kasi naka winter tires na yung car. So yung mga summer tires, idadaan niya yun doon sa tawag nito, doon sa castary para doon na i-store sa tali or doon sa talyer. So ngayon, dito ko dumaan sa main door ng hospital kasi mas malapit dito yung surgery na ward, guys. Yung parking ko kasi sobrang layo. So, baba lang tayo doon sa basement para makapagbihis ako. Tapos, work na tayo. So, pababa na ako, guys. Punta na ako ng basement. Kailangan natin magtrabaho kasi marami tayong bills na kailangan bayaran. Oh my goodness. Sabi ni Nico, buti na lang daw talaga na napalitan na yung car and nakahinga na rin siya. Pero sabi niya, makakahinga ba daw ako kasi for sure masistress ako sa mga bills na darating. Pero kakayanin natin yan lahat, guys. Lahat na yan kakayanin natin. As long as meron akong trabaho sa hospital, makakaya ko yan lahat. Alright guys, nakapagbihis na ako. Tatrabaho na ako. Late ako today but it's okay kasi mawag naman ako sa boss ko. Sabi ko, nag-overtime kasi ako last week, guys. Sobrang late ako nag-uwi ng isang gabi. Nag-overtime ako ng 1 hour. Sabi ko, babawas ko na lang yun today. Sabi niya, yo, it's fine. Pwede naman ganun dito. Ito yung basement, guys. Papunta doon sa aking workplace. So, yung aking ward is nasa 5th floor pa. So, gagamit tayo ng elevator papunta doon. And yung LEMA, yung access key. Kasi hindi pwedeng maka-access ang mga patients sa area na to. Itong area na to is para sa mga trabahante lang, mga workers ng hospital, staff ng hospital. Tapos meron kaming ganyan, guys, yung parang scooter ba, na pwede namin gamitin. Kunwari, magta-travel ka, pumunta sa another side ng hospital, pwede mo yun gamitin. So, pasok tayo dito. Yeah. So, ito gamitin ng LEMA, post 5th floor. So, ganito yung uniform namin, guys, color blue. Tapos, yung sa operating room, naka-color green sila. Kami sa ward is naka-color blue. Hi guys, kakatapos lang ng aking trabaho and pauwi na ako, guys. Sunduin ako ni Anika and ni Nico kasi wala akong sasakyan na dala. Si Nico ang nagdala ng car kanina, guys. So, isang buong araw na napaka-busy. But, thank God, some things were like taken care of. Hinihingal ako.
hindi naman masyadong stressful ang trabaho ko today, but you know, when you are working in the hospital, ma-absorb din minsan yung mga stresses ng patient, but of course, hindi ko tinatry na ilagay yung sarili ko sa position nila, guys, because I will not be able to take care of them kapag ginawa ko yun. Professional lang na na way. Saan ba ako? Ay, mali ako, guys. Sa polyclinic ako lumabas. Okay, polyclinic to dito. Doon pala pa sa sa baba pala. Mali ang napuntahan ko. So, andun na sila sa parking lot, guys. Hinihintay nila ako. Tapos, bukas is holiday na ng mga kids dito. Meron silang autumn holiday. So, 1 week na walang pasok si Anika. And bukas meron pa akong trabaho. Morning shift ako bukas. But si Nico ang nag-adjust. Siya ang magbabantay kay Anika bukas. Tapos, I don't know, in the afternoon, kung makakapag-pick ako ng mushroom, kung maganda yung weather. Ito pala yung, guys, yung sa main entrance, lobby ng hospital. Maglalagay lang ako ng jacket. Kasi hindi ako naglagay ng jacket doon. Naiinitan ako. So, ito yung main entrance ng hospital dito, guys. Diyan na side. Tapos, dito kapag nagpa-check up ka, guys, or meron kang appointment sa doctor, ikaw ang mag-self it's a Ilmoitaminen. Ano ba yun? Ikaw ang for registration ba, ikaw yung mag-inform na andito ka na. So maglalabas yung computer diyan ng information kung saang area ka pupunta. So itatap mo lang diyan yung Kela Korte mo or yung Kela card, yung parang health insurance dito, guys. Ano ba yun? Basta yung Kela, yung parang social service card dito sa Finland, itatap mo lang diyan. Or kung meron kayong EU card, itatap mo siya dyan, tapos maglalabas siya ng information kung saan banda yung iyong appointment. So dito meron din silang apteki or pharmacy kapag yung patient is MGH na or may go home. They can buy their prescribed medications here. And kapag meron ka nung recepti or yung prescription, mas less yung babayaran mo. Pero pag wala kang prescription, mas mahal yung babayaran mo na gamot, guys. But usually, saan sila nagpark? Hindi ko alam. Wala sila dito. Hindi ko alam, guys, saan sila. Basta, yun siya, guys. Dito kapag may mga sakit, may mga gamot na kailangan, usually, Kela card lang ang gamit. Lalabas na lahat dun yung information kasi naka-link yan lahat ng information sa Social Security System. Yung Social Security number mo, naka-link yan lahat ng information about your health, debts, lahat guys, connected yan lahat sa Social Security number. Itong building na to dito na side, guys, ito yung bagong building ng hospital. Papakita ko sa inyo, ha, para makita nyo talaga. So ito yung bagong building dito. Itong galing doon sa dulo papunta doon sa kabilang side hanggang doon sa likod, yan yung bagong building. So ito yung bagong building ng Päijät-Häme Keskussairaala. This was finished last year. And dito sa area na to, ito yung Sunutukset, yung labor and delivery area. Dito sa ground floor lang siya. Tapos kita nyo ba yung building, itong side na to, guys, na merong color blue. Diyan yung Taukotilak, yung break room ng mga OR and recovery room nurses. Pati dyan din yung recovery room. And doon sa kabilang side, dito na side, yung buong second floor na yan dyan, guys. Yan yung operating rooms. I apologize, I cannot take you inside. Even though I have access to the operating rooms, I sometimes go there to pick up patients. Like today, I went to pick up one of my patients from the recovery room. I cannot take you there kasi for
safety and security and confidentiality guys, hindi pwede. So but ito yung area na to na bago siya, kakatapos niya lang, and this year we celebrated the first anniversary of this building. So yun nga, few weeks ago nagkaroon kami ng coffee, nagkaroon kami ng kahavila. Nasundo na nga ako guys, and andun si Anika and Nico sa car. Ako lang ang papasok dito sa Prisma kasi mag-grocery ako sandali. Bukas morning shift ako, siguro sa hapon kapag hindi malamig guys or hindi umuulan, mag-pick ako ng mushroom pag hindi frozen, kasi pwede pa naman i-pick ang mga sa Pilovavera, pero tugno nagyudri sa mga sa gabi iwi gisod na kay iba mo inigbon pa guys, arang yun katugnaw jud. Tingnan nyo yung price, $8.49 yung ganitong box lang niya. Itong box na to sobrang kakonti, diba guys? Mas libre naman to doon sa gubat, diba? Yung mga sizes na binibenta dito is yung malalaking sizes, oh, diba? Kita nyo? Sa gubat ito, libre lang. Dito is €8. Grocery lang ako ng konti guys kasi wala na kaming stocks ng milk sa bahay, and para pa naman kaming camel kapag uminom ng gatas kasi ewan ko, basta matakaw kami sa gatas. Tapos ito yung juice ni Anika, bili ako ng 3 or 4 nito para hindi pa balik-balik. Tapos bumili din ako nung luto na siya na chicken, and naka 30% off yan siya. Binili ko na bago nila itapon dun sa basurahan. Tapos yung palaman sa sandwich kasi wala ako nakuhang ganyan. Pero I think tomorrow baka pupunta ako doon sa €3 na shop. Hindi pa ako sure, pero titingnan ko. Kasi manghaharba tayo ng makakain guys doon kasi mura lang €8. Dito sa Finland guys, hindi na pwede bumili ng alcohol kapag 9 o'clock ng gabi. Hanggang 9, bago 8:59, yun na yung pinaka-last na makakabili ka ng alcohol. And under 18 years old, hindi pwedeng bumili dito. Napaka-strict. Pero kapag nasa bars kayo, pwede namang uminom. Sobrang dami ng mga chocolates dito guys. O, kasi magpapasko na, malapit na. Tapos Halloween din ba? Yan, sobrang daming tsokolate. Iba't ibang klaseng tsokolate. Pero ito yung popular dito sa Finland guys. Lahat ng products ng Karl Fazer. Yan. Merong Karl Fazer factory dito. Maybe next time kapag nagkapanahon, nagka-chance, makakapunta tayo doon. Ito lang naman ang bibilihin ko guys. Yung kailangan lang namin. Wala talagang sobrang extra na dyan. Except lang dun sa biscuits ni Anika. And yung chips. Pero ito talaga yung mga pinaka-basic na kailangan. Yung juice, yung gatas, ulam na ready na. Kasi wala akong time magluto tonight. Papahinga na ako agad-agad pagdating ng bahay. Kasi bukas morning shift pa ako. Pumili din ako ng sabon. Hindi pala ito sabon. Yung fabric conditioner. Tapos yung sabon daw ni Nico wala na daw. Yun. Yan na yung bibilihin ko guys. Let's see how much ito lahat. Napuno naman yung isang bag ko guys na maliit. Yung ganyan kalaki na bag na eco bag ba. Napuno naman siya sa merong 2 kakao na vanukas or yung parang pudding. May sabon. Merong biscuit. Bumili din pala ako ng patatas kasi yung potatoes na andun sa garden namin hindi pa namin na-nosta, hindi pa namin na-harvest. Kailangan pa namin yung i-harvest. Alam niyo ba ito lahat-lahat? Isang bag lang. It costs €48.39. Ganyan siya. Ka-expensive for a few items compared doon sa €8. Sulit din talaga yung €8 guys. Pero what can I do? Not everything we get in the €8, diba? We still need to spend something talaga. Hindi lang natin pwede iasan yung natin doon sa €8 na shopping. Anyways guys, thank you so much for watching my vlog today. Apologize, I will not be able to post maybe mushroom picking videos, but all those mushrooms that I have already dried, I will make them into food and I will show it to you later
in the upcoming videos very soon, yung mga recipes. Thank you so much for watching. Hey, hey!